Nagsimula ang kwento noong isang gabi ng Agosto ng 2000. Nakilala natin si Hyunwoo, isang binatang nagtatrabaho sa maliit na hotel. Pagkatapos ng kanyang shift, pauwi na siya sakay ng scooter habang kausap sa telepono ang kanyang ina. Habang nagsisindi ng sigarilyo, saglit siyang nawala ng atensyon at muntik nang mabangga ang isang lasing na biglang tumawid sa kalsada. Dahil sa biglaang pagpreno, nadulas ang kanyang scooter at nagtamo siya ng kaunting sugat. Habang inis na pinagmumura ang lalaki, napansin niya ang isang taxi na nakahinto sa gilid ng kalsada. Nang silipin niya ito, tumambad sa kanya ang bangkay ng driver. Bilang responsableng mamamayan, agad siyang tumawag sa pulis. Hindi niya alam na iyon na pala ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Lumipat ang kwento kay Detective Dong, isang tiwali at tamad na pulis na mas gustong humanap ng madaling suspect kaysa magsagawa ng totoong investigasyon. Dahil dito, si Hyunwoo ang kanyang pinagbintangan at agad na inaresto. Sa korte, sunod-sunod na peking ebidensya ang iniharap laban sa kanya hanggang sa hatulan siya ng 15 taong pagkakakulong. Parehong hindi makapaniwala si Hyunwoo at ang kanyang ina dahil alam nilang wala siyang kasalanan, ngunit wala silang nagawa kundi tanggapin ang napakasakit na desisyon. Makalipas ang 14 na taon, ipinakilala naman si Jonyong, isang matapat na abogado na bagsak ang karera at unti-unti ring nasisira ang kanyang pamilya. Sa kabila ng kanyang integridad, bihira siyang manalo sa korte at gusto na siyang hiwalayan ng kanyang asawa. Matapos matalo sa isang labor case na siya pa mismo ang gumastos, tinawag pa siyang manloloko ng mga taong kanyang ipinaglaban. Ipinaliwanag niyang nalubog pa siya sa utang para lamang tulungan sila at maaaring matalo siya sa kaso, pero hindi siya manloloko. Samantala, nagtungo ang ina ni Hyunwoo na si Sun Im sa insurance company upang tutulan ang paniningil sa kanyang anak ng 400 milyong won. Noong mapatay ang taxi driver 14 na taon ang nakalipas, ang kumpanya ang nagbayad ng insurance sa pamilya ng biktima. Dahil nahatulan si Hyunwoo, gusto nilang bawiin ngayon ang buong halaga mula sa kanya. Iginiit pa nilang kapag hindi siya nagbayad, maaari siyang makasuhan muli at madagdagan pa ang kanyang sentensya. Wala nang nagawa si Sun Im kundi umalis na puno ng galit at panghihinayang. Habang nawawala ng pag-asa sa kanyang propesyon, nagpa siya si Jonyong na subukang makapasok sa kilalang Temis Law Firm. Tinulungan siya ng kaibigan niyang si Chang at ipinakilala kay Pilho, ang may-ari ng kumpanya. Kilala si Pilho hindi lamang bilang matagumpay na abogado, kundi bilang taong tumutulong din sa mahihirap. Nakita niya ang katapatan ni Jonyong kaya binigyan niya ito ng isang pagkakataon. Ngunit kailangan muna nitong patunayan ang sarili sa pamamagitan ng paghawak ng isang makabuluhang kaso bago siya tuluyang tanggapin sa kanilang law firm. Kasama ang social worker na si Miri, nagtungo si Jonyong sa bahay ni Sun Im at Hyunwoo sa isang maliit na komunidad ng mga mangingisda. Ipinaliwanag ni Miri na halos lahat ng abogado ay tumangging kunin ang kaso dahil wala silang makikitang pakinabang dito. Pagdating nila, agad na ipinakita ni Hyunwoo ang kanyang galit at kawalan ng tiwala sa batas dahil ito rin ang sistemang nagkulong sa kanya ng 14 na taon kahit inosente siya. Gayunpaman, nananatiling umaasa si Sun Im na mailigtas ang kanyang anak sa napakalaking utang sa insurance company. Bagamat nag-aalinlangan sa simula, nagpa siya si Jonyong na pakinggan muna ang buong kwento. Ipinaliwanag niyang ayon sa batas ng Korea, may karapatan ang insurance company na singilin ang taong nahatulang responsable sa krimen. Ngunit mariing iginiit ni Hyunwoo na wala siyang dapat bayaran dahil hindi siya ang tunay na pumatay sa taxi driver. Dahil alam ni Jonyong na bihirang magsinungaling ang isang taong tapos na ang sentensya, mas lalo siyang naging interesado sa kaso. Nang sabihin ni Hyunwoo na wala na siyang tiwala sa sistemang minsang sumira sa kanyang buhay, mahinahon lamang siyang hiniling ni Jonyong na ikwento ang tunay na nangyari noong gabing iyon. Dito nagsimula ang flashback. Ipinakita kung paano pinangarap ni Sun Im na mapagtapos ang kanyang anak at kung paanong lihim na nagtatrabaho si Hyunwoo sa hotel upang makatulong sa kanilang gastusin. Doon din niya nakilala si Sojong, isang waitress na lihim niyang nagugustuhan. Isang araw, dumating si Detective Dong kasama ang kanyang mga kasamahan at bastos na tinrato si Sojong. Hindi iyon nagustuhan ni Hyunwoo, ngunit pinili niyang manahimik upang maiwasan ang gulo. Ikinuwento rin niya ang gabing pauwi siya sakay ng scooter nang biglang tumawid ang isang misteryosong lalaki na posibleng tunay na pumatay sa taxi driver. Matapos niyang matagpuan ang bangkay at tumawag sa pulis, siya mismo ang naging pangunahing suspect. Nakakita si Detective Dong ng kitchen knife sa compartment ng kanyang scooter. Bagamat pag-aari iyon ng hotel na kanyang pinagtatrabahuhan, ginamit pa rin itong pangunahing ebidensya laban sa kanya. Hindi pa roon nagtapos ang lahat dahil dinala siya sa isang lumang motel kung saan siya pinahirapan at tinorture hanggang sa mapilitang pumirma sa isang peking pag-amin sa kasalanan. Kalaunan ay nabunyag na iyon talaga ang nakasanayang paraan ni Detective Dong sa paglutas ng mga kaso. Para mapabilis ang promosyon, mas pinipili niyang humanap ng madaling suspect kaysa hulihin ang tunay na kriminal. Kapag may napili na siya, pinapahirapan niya ito hanggang mapilitang umamin kahit inosente. Pagbalik sa kasalukuyan, sinabi ni Hyunwoo kay Jonyong na ang kitchen knife na nakita sa kanyang scooter ang ginawang pangunahing ebidensya sa korte, dahilan upang mahatulan siya ng 15 taong pagkakakulong. Matapos marinig ang buong kwento, naniwala si Jonyong na inosente si Hyunwoo at nagpa siyang ipaglaban ang kanyang kaso.
Kinabukasan, ipinatawag niya ang isang pulong sa Themis Law Firm at ipinaliwanag ang sitwasyon. Sinabi niyang matapos makalaya si Hyunwoo, agad naman itong sinisingil ng halos 400 milyong won na ibinayad ng insurance company sa pamilya ng biktima. Kapag nabigong magbayad, maaari pa itong makulong muli. Iginiit din niyang kumbinsido siyang walang kasalanan si Hyunwoo at kung mapapatunayan nilang mali ang naging hatol, mawawala rin ang obligasyon nitong bayaran ang insurance company. Nagtanong si Pilho kung ano ang mapapala ng kanilang law firm sa muling pagbubukas ng isang kasong 14 na taong nang sarado. Ipinaliwanag ni Jonyong na kapag naipanalo nila ang halos imposibleng kaso, lalakas ang reputasyon ng kanilang opisina at mas maraming kliyente ang lalapit sa kanila. Gayunpaman, binalaan sila ni Pilho na napakahirap baliktarin ang naging desisyon ng korte at kapag nabigo sila, maaari pang masira ang pangalan ng kanilang law firm. Ngunit buo ang loob ni Jonyong. Naniniwala siyang anuman ang kalabasan, tiyak na may mahalagang katotohanang mabubunyag. Dahil sa kanyang determinasyon, pumayag si Pilho na suportahan ang kaso at nangakong gagawin siyang partner ng firm kapag nagtagumpay siya. Bilang bahagi ng kanyang bagong tungkulin, binigyan si Jonyong ng sasakyan ng opisina. Agad niya itong ibinalita sa kanyang asawa, umaasang ito ang magiging simula ng pag-aayos ng kanilang relasyon. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa tanggapan ng prosecutor upang hilinging muling buksan ang kaso ni Hyunwoo. Noong una ay nagduda ang prosecutor, ngunit nang makita niyang si Detective Dong ang dating investigador at maalalang marami na rin itong reklamo noon, pumayag siyang buksan muli ang kaso at binigyan si Jonyong ng 3 buwan upang makahanap ng bagong ebidensya. Hindi na nagsayang ng oras si Jonyong. Kinolekta niya ang lahat ng lumang record ng kaso at nakipagkita sa dating abogado ni Hyunwoo. Sinabi niya rito na nasa telepono si Hyunwoo kausap ang kanyang ina sa oras na sinasabing naganap ang pagpatay. Kasunod nito, sinuri rin niya ang metro ng taxi at nalaman mula sa isang mekaniko na may palatandaang sadyang minanipula ang oras nito, bagay na lalong nagpahina sa orihinal na kaso. Samantala, nakarating kay Detective Dong ang balitang muling iniimbestigahan ang kaso kaya agad siyang nabahala. Sa kabilang banda, dumating naman ang mga kolektor ng utang upang singilin si Hyunwoo. Dahil alam nilang wala itong pambayad, inalok pa nila itong maging hitman kapalit ng utang dahil sa tingin ng lahat ay mamamatay tao na rin naman siya. Ngunit tumanggi si Hyunwoo at ipinagtanggol ang sarili hanggang sa mapalayas ang mga ito. Nagpatuloy si Jonyong sa paghahanap ng katotohanan at nakipagkita sa doktor na nagsagawa ng autopsy sa taxi driver. Doon niya nalaman na may orihinal na kopya ng autopsy report na bigla na lamang nawala at posibleng sadyang itinago. Dahil dito, lalo siyang naniwalang may malaking sabuatan sa likod ng kaso. Kinagabihan, muling binisita ni Jonyong si Hyunwoo. Tinanong siya ng binata kung bakit handa siyang lumaban ng walang hinihinging kapalit. Ipinaliwanag ni Jonyong na naniniwala siyang inosente ito at gusto niyang maibalik ang hustisya. Ngunit sinabi ni Hyunwoo na kahit manalo sila, hindi na maibabalik ang 14 na taong ninakaw sa kanyang buhay. Tahimik na inamin ni Jonyong na hindi niya mababawi ang nakaraan, ngunit kaya niyang linisin ang pangalan nito at alisin ang tatak ng pagiging mamamatay tao. Hinikayat din niya itong isipin ang kanyang inang 14 na taong naghintay at patuloy na umaasang maibabalik ang kanilang dangal. Dahil dito, tuluyan ang pumayag si Hyunwoo na makipagtulungan sa muling investigasyon. Dinala ni Hyunwoo si Jonyong sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay ng taxi driver. Ipinaliwanag niya ang bersyon ng pulisya na nagsasabing bumaba siya sa scooter, pumasok sa taxi at pinatay ang driver sa loob lamang ng 1 minuto at 40 segundo. Ngunit ipinakita niya ang tunay na timeline. 2:05 pa lamang ay kausap pa niya ang kanyang ina sa telepono. 2:08 huminto ang metro ng taxi at 2:09 naman siya tumawag sa pulis. Nang ulitin nila ang sinasabing galaw niya noong gabing iyon, lumabas na aabutin ito ng 4 na minuto at 50 segundo, malayong malayo sa opisyal na ulat. Dahil dito, lalo pang nakumbinsi si Jonyong na imposibleng si Hyunwoo ang tunay na salarin. Pagkatapos nito, dinala siya ni Hyunwoo sa abandonadong motel kung saan siya tinorture at pinilit umamin noon. Habang sinusuri ang lugar, natagpuan ni Jonyong ang mga lumang dokumentong naglalaman ng iba pang sapilitang confession ng mga inosenteng tao. Dahil sa ebidensyang iyon, lalo niyang naunawaan ang lalim ng korupsyon at pang-aabuso sa loob ng kapulisan, kaya buong tapang niyang ipinangakong gagawin ang lahat upang maibalik ang hustisyang matagal nang ipinagkait kay Hyunwoo. Kinabukasan, ibinahagi ni Jonyong kay Chang ang mga bagong ebidensyang kanyang natuklasan. Ayon sa kanya, ang mga sugat ng biktima ay hindi tumutugma sa kitchen knife na narecover sa scooter ni Hyunwoo. Dahil dito, sinabi ni Chang na kapag napatunayang inosente si Hyunwoo, lalabas na pumalpak ang buong sistema ng hustisya. Ngunit para kay Jonyong, hindi ang sistema ang may kasalanan kundi ang mga taong sadyang nagmanipula ng ebidensya at nagsinungaling sa korte. Gayunman, nananatili ang pinakamahalagang tanong, kung hindi si Hyunwoo ang pumatay, sino ang tunay na salarin at ano ang motibo nito? Samantala, tinanggap muli si Hyunwoo ng dati niyang amo sa pabrika dahil naniniwala rin itong inosente siya. Habang tumutulong si Jonyong sa iba pang legal na problema ng mga residente sa komunidad ng mga mangingisda,
unti-unti niyang nakuha ang kanilang tiwala. Makalipas ang ilang araw, natanggap ni Hyunwoo ang una niyang sahod at buong puso itong iniabot kay Jeonyong bilang bayad sa serbisyo. Napangiti ang abogado at pabirong sinabi na mula sa araw na iyon ay opisyal na niya itong kliyente. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy nila ang masusing pagrepaso sa kaso at hiniling ni Jeonyong kay Hyunwoo na alalahanin kahit ang pinakamaliit na detalyeng maaaring makatulong. Doon naalala ni Jeonyong ang kitchen knife na natagpuan sa scooter at tinanong kung bakit iyon naroon. Ikinuwento ni Hyunwoo na ilang araw bago ang insidente, sinubukan ng isang pulis na pagsamantalahan ang waitress na si Sojong sa hotel. Pinigilan niya ang pulis at nagkaroon ng komprontasyon. Sa gitna ng kaguluhan, kumuha ng kutsilyo si Sojong upang ipagtanggol ang sarili, ngunit napigilan siya ni Hyunwoo. Sa pagmamadali nilang makatakas, naiwan ang kutsilyo sa compartment ng kanyang scooter at tuluyan niya itong nakalimutan. Inihatid pa niya si Sojong sa terminal ng bus upang makalayo sa mga pulis. Kalaunan ay nalaman niyang ang pulis na nangharas kay Sojong ay tauhan pala ni Detective Dong. Kinabukasan, dumating sa Themis Law Firm ang district attorney na si Choi, ang mismong prosecutor na humawak sa kaso ni Hyunwoo 14 na taon na ang nakalipas. Sinubukan niyang pigilan ang muling paglilitis at inalok pa si Jeonyong ng magandang trabaho kapalit ng pag-atras sa kaso. Ngunit mariin itong tinanggihan ni Jeonyong at sinabing hindi niya ipagpapalit ang kanyang prinsipyo at ang kanyang kliyente. May personal ding dahilan si Choi sa kanyang pagtutol. Siya ang prosecutor na nagpanalo sa kaso noon, kaya kapag nabaligtad ang hatol, masisira ang kanyang reputasyon. Bilang huling paraan, ipinakita niya kay Jeonyong ang ilang liham na isinulat umano ni Hyunwoo habang nasa kulungan, kung saan tila inaamin nito ang kanyang kasalanan at humihingi ng tawad kay Detective Dong. Labis na nadismaya si Jeonyong at agad na hinarap si Hyunwoo. Ipinaliwanag ng binata na iyon ang ipinayo ng dati niyang abogado upang mapabilis ang kanyang paglaya. Dahil desperado na siyang makalabas ng kulungan, ginawa niya ang lahat kahit hindi iyon totoo. Ngunit habang nag-uusap sila sa telepono, biglang sinalpok ng isang truck ang sasakyan ni Jeonyong at malubha siyang nasugatan. Habang nagpapagaling siya sa ospital, binalaan siya ni Chang na mahirap magtiwala sa mga kliyente dahil kadalasan, abogado ang nagdurusa sa kanilang mga desisyon. Narinig ni Hyunwoo ang usapan at inakala niyang tuluyan nang nawala ng tiwala sa kanya si Jeonyong. Kinabukasan, nakatanggap siya ng impormasyon tungkol kay Sojong at nalamang nagtatrabaho na ito sa isang maliit na kapihan sa ibang lungsod. Agad niya itong pinuntahan at nakiusap na tumestigo sa korte upang patunayang magkasama sila sa hotel nang mangyari ang pagpatay. Ngunit natakot si Sojong na masira ang bagong buhay na matagal niyang binuo, kaya tumanggi siyang humarap sa korte. Bago siya umalis, isiniwalat nito ang isang mahalagang impormasyon. Ayon sa kanya, ilang araw matapos mahatulan si Hyunwoo, may malaking insidenteng itinago ng lokal na pulisya. Dahil dito, hinanap ni Hyunwoo si Inspector Hosh, ang dating namamahala sa presinto noong panahong iyon. Isiniwalat ni Hosh na ilang araw matapos maaresto si Hyunwoo, may isang lalaki ang tumawag sa presinto at kusang umaming siya ang tunay na pumatay sa taxi driver. Ang revelasyong iyon ang lalong nagpatibay sa hinalang may malawak na pagtatakip na nangyari noon. Samantala, inalok ni Chang si Jeonyong na maging partner sa bagong law firm na balak niyang itayo. Ngunit bago pa siya makasagot, tumawag si Hyunwoo at sinabing natunton na niya ang tunay na mamamatay tao. Agad siyang pinakiusapan ni Jeonyong na huwag munang gumawa ng padalus-dalos na hakbang, ngunit hindi na ito nakinig at dumiretso sa car dealer na si Romin. Pagkakita pa lamang kay Romin, agad siyang nakilala ni Hyunwoo bilang lalaking nakasalubong niya sa kalsada noong gabing natagpuan ang bangkay ng taxi driver. Dahil sa matagal na niyang kinikimkim na galit, agad niya itong sinugod. Sinubukan ni Romin na tumakas, ngunit dumating si Jeonyong sa tamang oras at tinulungan siyang pigilan ito. Nang mapilit nilang magsalita si Romin, tuluyan na nitong inamin na siya nga ang tunay na pumatay sa taxi driver noong gabing iyon. Ikinuwento ni Romin na matapos niyang patayin ang taxi driver ay dumiretso siya sa bahay ng isang kaibigan. Nasa impluwensya siya ng droga, kaya wala siya sa tamang pag-iisip. Nang mawala ang epekto nito, nagsimula siyang magsisi at sinubukan niyang bayaran ang kanyang kaibigan upang akuin ang krimen. Ngunit nang makarating na ito sa presinto, umatras ito at tumangging magsinungaling. Ipinaliwanag din ni Romin na dinala ni Inspector Hosh ang bagong pag-amin kay Prosecutor Choi. Sa puntong iyon, mayroon ng dalawang suspect sa kaso. Ang tunay na mamamatay tao na si Romin at si Hyunwoo na sadyang idinawit ni Detective Dong. Dahil natatakot na mabunyag ang kanyang katiwalian, nakipagsabuatan si Dong kay Prosecutor Choi upang ipagpatuloy pa rin ang kaso laban kay Hyunwoo. Kahit buong pusong umamin si Romin, hindi na iyon pinansin dahil naisumite na sa korte ang sapilitang confession ni Hyunwoo. Tinakot nila si Romin at ang kanyang kaibigan na manahimik at ipinadala pa ang dalawa sa isang mental hospital sa loob ng 3 buwan upang sirain ang kanilang kredibilidad. Habang tuluyan namang ipinatigil ang sariling investigasyon ni Inspector Hosh. Sinabi rin ni Romin na kahit umamin siya ngayon sa korte, malamang ay hindi na rin siya paniwalaan dahil gagamitin laban sa kanya ang record niya sa mental hospital. Gayunpaman, hindi sumuko si Jeonyong at nagpa siyang ilantad pa rin ang buong katotohanan. Upang makuha ang suporta ng publiko, nagbigay siya ng panayam sa media tungkol sa kaso.
kaso. Dahil dito, muling humanga sa kanya ang kanyang asawa at unti-unti ring nagkaroon ng pag-asa si Sun Im na makakamit na rin ng kanyang anak ang hustisyang matagal nang ipinagkait sa kanila. Dahil sa panayam na iyon, kusang lumapit kay Jonyong ang isang municipal worker na nagngangalang Omar. Ikinuwento nitong noong gabi ng krimen ay sakay siya ng garbage truck at nakita niyang may isang lalaking bumaba mula sa taxi pagkatapos ng pagpatay. Matibay niyang sinabi na wala siyang nakitang scooter o ibang tao sa paligid at kaya niyang makilala ang lalaking iyon anumang oras. Nang tanungin kung bakit hindi siya nagsalita noon, sinabi niyang tumawag siya sa pulis, ngunit binaliwala lamang ang kanyang impormasyon. Habang nag-uusap sina Jonyong at Omar, biglang dumating si Detective Dong kasama ang kanyang mga tauhan. Agad niyang ipinahuli si Omar sa gawa-gawang kasong drug dealing at inaresto rin si Jonyong dahil umano sa panghihimasok sa operasyon ng pulisya. Binalaan pa niya ang abogado na tigilan na ang paghahalungkat sa lumang kaso, kung hindi ay madali niya itong maipapakulong sa isang gawa-gawang kaso. Dahil sa pangyayaring iyon, muling nawala ng pag-asa si Sun Im. Kasabay nito, nabunyag na si Chang pala ang nagsumbong kina Detective Dong at Prosecutor Choi tungkol kay Omar. Tinukso siya ni Choi ng pangakong pupunduhan ang sarili niyang law firm, kaya ipinagkanulo niya ang matalik niyang kaibigan kapalit ng sariling kinabukasan. Pagkalabas ni Jonyong sa presinto, agad niyang napagtantong si Chang lamang ang nakaalam tungkol kay Omar. Pinuntahan niya ito at natuklasang binigyan nga ito ni Prosecutor Choi ng bagong opisina bilang kapalit ng pagtataksil. Nang kumprontahin niya si Chang, walang pagsisisi itong inaming mas pinili niya ang sariling karera kaysa ipaglaban ang isang ordinaryong tao tulad ni Hyun-woo. Sinabi pa nitong handa naman siyang bayaran ang utang ni Hyun-woo upang matapos na ang lahat. Ngunit para kay Jonyong, hindi pera ang ipinaglalaban nila kundi ang katotohanan at hustisya. Samantala, nakiusap si Sun Im kay Hyun-woo na lisanin na lamang ang bansa dahil natatakot siyang muli itong idawit ng mga tiwaling opisyal. Dahil sa sunod-sunod na kabiguan, nawalan na rin ng pag-asa si Hyun-woo. Kahit alam na nila kung sino ang tunay na mamamatay tao, tila wala pa ring paraan upang mapanagot ito. Sa kabilang banda, habang bumibili si Jonyong sa isang tindahan, nakita niya ang sobre na naglalaman ng unang sahod na ibinigay ni Hyun-woo bilang bayad sa kanyang serbisyo. Nang makita niya iyon, naalala niya kung bakit niya sinimulan ang laban. Muli siyang nagkaroon ng lakas ng loob at nangakong hindi susuko hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang kanyang kliyente. Sa lingguhang pagpupulong ng Temis Law Firm, nagkwento si Chang ng isang legal na halimbawa tungkol sa kanyang aso na nakakain ng paninda sa isang tindahan ng karne. Biglang dumating si Jonyong at pabirong sinabing dapat pa siyang maningil ng legal fee dahil nagbigay siya ng legal na payo. Pagkatapos ay sinabi niyang kaya maraming nawawala ng tiwala sa mga abogado ay dahil para sa ilan sa kanila, pera lamang ang mahalaga. Kasunod nito, hayagan niyang sinabi kay Chang na balak niya itong idemanda dahil sa paglabag sa pagiging kumpidensyal ng impormasyon ng kanyang kliyente. Kampante namang hinamon siya ni Chang na maghanap muna ng ebidensya. Bago umalis, sinabi ni Jonyong na mas mabuti pang mag-alaga ng aso kaysa magkaroon ng kaibigang katulad ni Chang dahil ang aso ay nananatiling tapat sa kanyang amo. Ngunit bago siya tuluyang makaalis, pinigilan siya ni Pilho. Sinabi nitong sa lahat ng abogadong nakilala niya, ngayon lamang siya nakakita ng isang taong tunay na inuuna ang kanyang kliyente. Bilang tugon, ipinakita ni Jonyong ang unang sahod na ibinigay sa kanya ni Hyun-woo bilang advance na bayad at tinanong kung nakakita na ba siya ng ganoong klaseng kliyente. Tahimik na umiling si Pilho at inaming hindi pa kailanman. Agad na nagtungo si Jonyong sa bahay ni Sun Im. Ngunit pagdating niya roon, sinabi ng matanda na tapos na ang lahat. Umalis na si Hyun-woo at wala na ring saysay na ipagpatuloy pa ang kaso. Gayunpaman, hindi nawala ng pag-asa si Jonyong. Bigla niyang naalala si Sojong at naisip niyang baka siya na lamang ang natitirang pag-asa nila. Muli niya itong pinuntahan sa kapihan kung saan ito nagtatrabaho at sinubukang kumbinsihin na tumulong. Kahit paulit-ulit siyang nakiusap, nanatiling matigas ang loob ni Sojong. Dahil dito, naging emosyonal si Jonyong. Sinabi niyang mahal na mahal ni Hyun-woo si Sojong at noong gabing nangyari ang trahedya ay pinili nitong ihatid muna siya upang matiyak na ligtas ito. Kung inuna lamang sana ni Hyun-woo ang sarili at umuwi agad, malamang ay hindi nangyari ang lahat ng ito. Sa halip, ang naging kapalit ng kanyang kabutihan ay 14 na taon sa kulungan at ang habang buhay na bansag na mamamatay tao. Unti-unting naantig ang damdamin ni Sojong habang iniisip ang lahat ng isinakripisyo ni Hyun-woo para lamang maprotektahan siya. Samantala, tuluyan nang nawala ng tiwala si Hyun-woo sa batas. Bago tuluyang umalis ng bansa, nagpasya siyang siya na mismo ang magpaparusa kay Detective Dong. Pinuntahan niya ang abandonadong motel kung saan siya minsang pinahirapan. Pagdating doon ay nadatnan niyang may isa na namang inosenteng binata na pinapahirapan ng mga tauhan ni Dong upang piliting umamin sa kasong hindi nito ginawa. Agad niyang sinalakay ang mga ito at nailigtas ang biktima. Ilang sandali lamang ay dumating si Detective Dong at hinarap si Hyun-woo. Galit na galit si Detective Dong at sinabi kay Hyun-woo na noon pa lamang ay dapat na niya itong pinatay. Ngunit ngayon, sisiguraduhin daw niyang habang buhay itong mabubulok sa kulungan. Dahil sa matinding galit, hindi na napigilan ni Hyun-woo ang
ang sarili at agad niyang sinalakay si Dong. Nagkaroon ng matinding suntukan sa pagitan nilang dalawa hanggang sa masugatan ang tiwaling pulis. Nang akmang sasaksakin na ni Hyunwoo si Dong upang tuluyan itong patayin, biglang dumating si Jeonyong at mabilis siyang pinigilan. Sinubukan siyang pakalmahin ni Jeonyong at sinabi, "Gusto mo bang patunayang tama sila? Gusto mo bang maging totoong mamamatay tao?" Ngunit puno ng hinanakit si Hyunwoo. Para sa kanya, ang tanging hustisyang umiiral sa mundong ito ay ang hustisyang ipinaglalaban gamit ang sariling kamay. Naniniwala siyang walang silbi ang batas kung ang mga makapangyarihan lamang ang pinoprotektahan nito. Bilang tugon, sinabi ni Jeonyong na kung ganoon ang kanyang paniniwala, siya na lamang ang unang patayin ni Hyunwoo dahil bahagi rin siya ng parehong sistemang kanyang kinamumuhian. Inamin pa niyang maaaring isipin ding makasarili siya dahil tinanggap niya ang kaso upang mapatunayan ang sarili at mabayaran ang sariling mga utang. Ngunit isang bagay ang sigurado niyang alam, hindi kailanman naging mamamatay tao si Hyunwoo. Kilala niya itong mabuting tao na nagkataon lamang na naging biktima ng isang bulok na sistema. Nakiusap siya na bigyan siya ng huling pagkakataon upang maipaglaban ang katotohanan at huwag hayaang manaig ang paghihiganti. Dahil sa mga salitang iyon, unti-unting humupa ang galit ni Hyunwoo. Hindi nagtagal, ipinagkaloob ng korte ang kahilingan ni Jeonyong na magkaroon ng bagong paglilitis sa kaso. Kasabay nito, nagbago rin ang isip ni Sojong at pumayag na siyang tumestigo sa korte upang sabihin ang buong katotohanan. Sa wakas ay nagsimula na ang pinakahihintay na paglilitis. Dumalo rin sa korte ang asawa at anak ni Jeonyong upang ipakita ang kanilang suporta habang ipinaglalaban niya ang pinakamahalagang kaso sa kanyang buhay. Sa kanyang opening statement, ipinaliwanag ni Jeonyong sa hukom na hindi lamang niya ipinagtatanggol si Hyunwoo bilang isang kliyente. Ang tunay niyang layunin ay maibalik ang tiwala ng mga tao sa batas at sa hustisya. Anya, ang bagong paglilitis na ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapawalang sala sa isang inosenteng tao, kundi tungkol din sa pagwawasto ng isang napakalaking pagkakamaling nagdulot ng 14 na taong pagdurusa sa isang taong walang kasalanan. Matapos suriin ng hukuman ang lahat ng bagong ebidensya at pakinggan ang mga testigo, tuluyan ng napatunayang inosente si Hyunwoo. Pinawalang sala siya sa kasong pagpatay at nabura rin ang maling paratang na matagal niyang pinasan. Dahil sa mga nabunyag na katiwalian, hinatulan ng pagkakakulong si Detective Dong, habang binawi naman ang lisensya ni Prosecutor Choi dahil sa kanyang pakikilahok sa pagtatakip sa katotohanan. Samantala, si Jeonyong ay naging isa sa pinakakilalang abogado sa bansa. Dahil sa kanyang tagumpay sa kasong ito, nailigtas din niya ang kanyang pamilya at hindi natuloy ang kanilang diborsyo. Nakilala siya bilang isang eksperto sa mga kaso ng retrial o muling paglilitis at tuluyang nabago ang kanyang buhay dahil sa laban na minsan niyang inakalang imposibleng mapanalunan. Dito nagtatapos ang kwento ng pelikula. Shout out at salamat sa lahat ng nagko-comment at sumusuporta sa channel. Ito ang ilan sa mga active viewers natin.